Kamusta po mga boss idol at mga OFW natin dyan na nasaan man sulok ng daigdig, no? Magandang umaga sa inyo, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi, no? Iba-iba oras niyo dyan at kung nasan ka mang bansa, sigurado sa pool ka sa acting pagbati, no? Ayun, meron tayong panonooring video ngayon. Itong video na to, adult film to, parang true story to eh. Nangyari to sa ibang bansa at yun nga, medyo tinagalog to kaya mas nating maiintindihan po yung ano yung story niya. Mula kay Behind Crime Tagalog Story, paki-subscribe ang kanyang channel at paki-like and share na din, no? At kung kayo po bago dito sa ating channel, sana makapaglambing man lang sa inyo ng subscription, no, o subscribes. At malaking tulong po yun sa atin. At maraming salamat po. God bless you po. Panoorin natin tong true story to eh. Nangyari po talaga to. No? Kaya yung mga kababaihan po natin dyan, palagi po kayong mag-iingat sa taong sinasamahan nyo, no? Or nakikilala nyo. Ayun nga po pala, itong warning niya, medyo kasi sensitibo rin tong ating panonoorin o i-reaction video. No, warning! Ang susunod na kwento ay naglalaman ng mga sensitibong paksa o mga salitang hindi angkop sa lahat ng manonood. Viewers discretion is advised. So, yun na po. At umpisa na po natin. Noong March 21, 2022, ay natagpuan ang pira-pirasong katawan ng isang adult film actress na si Carol Martesi sa Borno, Brescia, Italy. Nakalagay ang mga ito sa 4 na malalaking garbage bags na basta na lamang itinapon. Ano nga ba ang dahilan kung bakit humantong sa malagim na wakas ang maningning sana niyang karera sa mundo ng adult film industry? Si Carol Maltesi ay ipinanganak noong September 1, 1995 sa isang maliit na probinsya ng bansang Italy. Nag-iisa siyang anak ni Fabio at Josephine Maltesi, ngunit naghiwalay ang kanyang mga magulang noong 4 na taon pa lang siya. Naiwan siya sa kanyang ina habang ang kanyang ama ay bumalik na ng Netherlands at muling nakapag-asawa ng iba at nagkaanak. Pero kahit papano ay nagpapadala naman ng konti ang kanyang ama para pandagdag sa kanilang mga gastusin. Ang ina naman niya ay pumasok sa iba't ibang trabaho para lang mabigyan ng magandang edukasyon at kinabukasan si Carol. Maganda, mabait, at palakaibigan na tao. Ganyan siya ilarawan ng mga taong malapit sa kanya. Mahilig siyang sumali sa sports at hilig niya rin ang horse riding. Madalas din siyang uma-attend ng dance classes kaya maraming mga humahanga at nanliligaw sa kanya. Pagkatapos niya ng high school ay nag-aral siya sa Technical University ng Industrial Design, Arts and Fashion. Sa unang taon niya sa college ay nakitaan na siya ng galing at naging isa sa pinakamahusay na estudyante. Dito rin niya nakilala ang hindi na natin papangalanan na lalaking nagpatibok ng kanyang puso na nag-aaral din sa College of Agriculture and Design. Nagpabago ito sa buhay niya dahil noong huling buwan ng 2015, ay nalaman niyang buntis siya sa edad niyang 20 years old. Ikinagulat niya ito pati ng ama ng kanyang dinadala. Dahil pareho pa silang nag-aaral at hindi pa handa sa ganung responsibilidad. Pero dahil nangyari na ay tinanggap nila ito at hinarap ang problema. Noong 2016 ay nanganak si Carol, kaya napilitan na silang tumigil sa pag-aaral dahil sa kakulangan ng pera. Bago lang to, 2016, di ba? So, 8 years. At bagong responsibilidad na nakaatang sa kanila. Kasama ang anak ay lumipat sila sa Verona, Italy para maghanap ng trabaho at pwedeng pagkakitaan. Dito nakapasok si Carol bilang sales consultant sa isang malaking cosmetics and perfume store chain. Ang kanyang nobyo ay nagtrabaho din sa iba't ibang proyekto hanggang sa nag-1-year-old na ang anak nila. Dumating ang pagsubok sa buhay nilang magkasintahan nang ma-in-love si Carol sa ibang lalaki na nagngangalang Angelo. Patago ang kanilang relasyon
sa loob ng 6 na buwan, kung saan umupa pa si Angelo ng kwarto sa hotel para gawin nilang tagpuan. Noong bago dumating ang New Year, ay magkasama silang dalawa, kaya nagduda na ang ama ng anak ni Carol kung bakit palagi siyang wala. Dito niya na natuklasan ang kataksilan na ginagawa ng kanyang nobya. Kaya nagdesisyon siyang makipaghiwalay kay Carol. Ngunit hindi iyon ikinalungkot ni Carol dahil plano na rin niyang makipaghiwalay talaga para sumama sa bago niyang boyfriend na si Angelo. Nung magkasundo na silang magsama ay nagkaroon ng konting problema dahil nakatira pa si Angelo sa poder ng kanyang mga magulang at hindi pwedeng dalhin ni Carol ang anak niya doon. Kaya nag-decide na lang silang mag-rent ng bahay. Hanggang sa dumating ang COVID-19 pandemic noong 2020, kaya nawalan sila ng trabaho. Dahil wala na silang pera para pang-renta ng apartment, ay nagdesisyon na si Carol na tumira sa bahay ni Angelo kasama ng mga magulang ng huli. Iniwan naman niya ang kanyang 4 na taong gulang na anak sa ama nito pansamantala. Lalo pang naging mahirap ang sitwasyon nila dahil sa kabi-kabilang lockdown. Wala na siyang mapagkuhaan ng pera para pandagdag sa gastusin sa bahay at sa anak niya. Hanggang sa na-diagnose na rin ang ina niya na may Parkinson's disease at nasa advanced stage na. Dahil dito ay lalo siyang nangailangan ng malaking halaga para sa pagpapagamot ng ina at iba pang gastusin. Habang nasa lockdown ay nag-isip pa rin si Carol na makahanap ng pera kahit nasa bahay lang. Sinubukan niya ang iba't ibang paraan sa social media para kumita. Gumawa din siya ng YouTube account niya at ginawang content ang buhay nila araw-araw habang nasa lockdown, pero hindi rin siya kumita dito. Minsan ay may isang nag-comment sa isang post niya dahil napansin ng ganda niya. Nag-suggest ito sa kanya na gumawa siya ng account sa isang online platform na OnlyFans. Sinabi niyang sa site na ito ay Yan yung mga adult film, no? So, mabilis talaga ang dyan, ang subscriber dyan. At mabilis ang pera, no? Kasi mabilis ang subscriber mo, pag na-hit mo yun, may katumbas na pera talaga. Lalo na yung mga, marami nang gumagawa ngayon yan, kahit yung mga Pilipina. At yun nga, yung si Salome, alam ko na i-guess na yan sa One News PH, no? Sila Stanley Chi tsaka Johnny Gibbs, in-interview nila yan eh. At ilalabas din natin yun, meron tayong vlogs, no? Reaction video, no? So talagang Pilipina siya na hindi naman siya ganun kagandahan. Pero napanood ko na yun, flawless siya. Talagang yun ang trabaho niya, eh, no? Malaki kinikita nila dyan. Kagaya nga nito pinanonood natin mga boss idol. So maraming pera dyan at maraming gumagawa niya na kahit talaga ng malaki. ay mas mapapansin ang ganda niya saka mabilis siyang kikita ng pera at makikilala. Sinunod ni Carol ang sinabi sa kanya kaya nag-register siya sa nasabing online site o app gamit ang alias na Charlotte Angie. Dito na siya nagsimulang mag-post ng mga maseselang larawan at maiksing videos. Sa description sa kanyang social media ay nakalagay na Charlotte Angie is a 25-year-old half-Italian, half-Dutch girl who has always dreamed big and is never satisfied. Mabilis siyang napansin at agad dumami ang kanyang mga followers na umabot sa 30,000, dahilan para kumita na rin siya ng pera. Itinago ni Carol kay Angelo at sa mga malalapit na kamag-anak ang bagong pinagkakakitaan niyang ito. Sa paglipas pa ng mga araw, ay lalong naging mas mapangahas pa at komplikado ang kanyang ginagawa sa harap ng kamera para lalong masiyahan ang kanyang mga viewers o followers. Nagustuhan niya ang ganitong trabaho dahil bukod sa hindi mahirap ay madali pa ang pera. Nanatiling lihim lamang ito sa loob ng 6 na buwan dahil may isa siyang kakilala na nakaalam o nakita sa online ang kanyang account. Mabilis na kumalat ang balita at nalaman agad ng karamihan kung ano ang pinagkakaabalahan niya. Pero hindi na siya apektado o hindi na masyadong nag-alala. Idinahilan at ipinaliwanag niya na isang art ang ginagawa niya na binabayaran ng tamang halaga ng pera. Ngunit marami pa ring konserbatibong Italyano ang hindi pa handang tanggapin ang ganito. Kaya marami sa mga kaibigan at kakilala ni Carol ang unti-unting dumistansya sa kanya. Sa tingin nila ay unethical ang kanyang ginagawa na maaring makasira sa reputasyon nila.
Pero hindi nagpatinag si Carol at itinuloy ang ginagawa sa pag-asang ito ang makakapagbigay sa kanya ng maraming pera at makakaahon sa kahirapan. Kalaunan nga ay nagbigay Tama din naman yun. No? Kasi hindi rin naman siya pakakainin ng mga taong tumitingin sa kanya ng malaswayang ginagawa. So, hindi naman din siya bibigyan ng pambili ng pangkain o pambuhay ng anak. Tama lang naman, sarili lang naman niyang sinisira. So, yun lang doon mo makikita rin kasi kung sino yung mga totoong kaibigan. Pag kayo na naglayuan. Tama kung sino yung daan ito para sumikat siya bilang isang kilalang adult star o adult film actress. Marami na ring mga directors ang nag-offer na bigyan siya ng role. Umabot na rin sa kaalaman ni Angelo ang ginagawang So, hindi rin naman pangit yung mga ginagawa nila. Kumbaga sa artista nga sila dyan, di ba? So, parang si, Kim Basinger. So, yun, galing alam ko siya, nagpo-propose siya sa Playboy magazine. Basinger yun, ha? Pero kita mo naman, naging sikat na actress yan, di ba? Sa Batman, nandun yan. Batman Return ba yun? Baka nandun nga siya. At marami. Yung gusto kong palabas niya, yung The Getaway. Sila ni yung isang lalaki. Nakalimutan ko yung pangalan, pero magkakapatid yun. Kaya yung palabas na yun, no? Yung The Getaway. Panoorin nyo, kaso medyo luma na yun. Pero maganda yung story. ito ni Carol. Kaya nagulat siya dahil ang paniwala niya ay nagtatrabaho siya bilang designer sa isang malayong lugar. Maging ang kanyang pamilya ay nakaalam na rin at agad-agad nilang sinabihan si Angelo na makipaghiwalay dahil sa kahihiyan na maaring idulot niya. Nung panahon na yon, ay nakaipon na ng maraming pera si Carol, kaya malakas na ang loob niyang umupa ng sariling apartment. Naging tanyag ang online account na yon ni Carol, kaya napadalas ang mga offers na ibinigay sa kanya. Pero katumbas din nito ang mga pressure at negatibong naririnig niya mula sa mga taong nakapaligid sa kanya. Halos hindi niya ito nakayanan, dahilan para magkaroon siya ng psychological trauma. Dahil dito ay lumaylo siya at lumipat ng tirahan sa isang maliit na bayan sa probinsya ng Milan, Italy. Nagplano na siyang iwanan ng adult industry at nagsimula ng panibagong buhay bilang sales consultant sa isang perfume shop. Noong nakapasok siya doon, ay ramdam niya ang pagbabago sa buhay niya. Sa tingin niya ay nakatagpo na siya ng katahimikan at malayo sa mga taong mapanghusga. Ngunit pansamantala lamang pala ito na tumagal lang ng ilang buwan. Kaya na, papasok na yung tao na magpapabago talaga ng buhay niya at direksyon ng buhay niya. Dahil noong nakilala niya ang isang 42 years old banker na si David Fontana, ay muling nagbago ang ihip ng hangin. Si David ay isang photographer na specialized sa mga nude styles na larawan. Naghahanap siya ng pwedeng gawin na modelo at nakita niya si Carol. Kaya kinuntak niya ito at inalok ng isang project. Naging marupok naman si Carol at hindi nakatanggi kaya nagkita sila. Nung una pa lang silang nagkita ay pareho silang may special na naramdaman para sa isa't isa. Kaya kahit may asawa na si David Fontana ay naging magkarelasyon pa rin silang dalawa. Madalas mauwi sa intimate moments ang kanilang mga dates o photo session. Nung nalaman ni Fontana ang dating ginagawa ni Carol, ay kinumbinsi niya itong bumalik sa film industry. Noong March 2021, ay tuluyan nang nakipaghiwalay si Fontana sa asawa at sumama na kay Carol. Pero hindi sa iisang bahay dahil nagrenta si Carol ng apartment katabi ng tirahan ni Fontana. Tinulungan siyang mas lalo pang maging popular ang kanyang mga contents. At syempre hati din sila o may porsyento si Fontana sa kinikita ni Carol. Muling nakilala si Carol at bumalik sa ningning ang kanyang karera. Maraming mga foreign directors at studios ang muling nag-offer ng malalaking halaga at kontrata kapalit ng trabaho na ibibigay ni Carol. Makalipas lang ang ilang buwan ay muling nagparamdam ang ex niyang si Angelo. Sinabi niyang namimiss na niya si Carol at makikipagbalikan siya. Handa na rin siya umanong tanggapin ang trabaho niya at hindi siya makikialam sa ginagawa niya. Naapektuhan si Carol sa sinabing ito ni Angelo
Pero inamin niyang may iba na siyang karelasyon. Nalaman ito ni Fontana kaya nagalit siya at nagbanta na susunugin niya ang kotse ni Angelo. Nung nasunog ang sasakyan ni Angelo, ay inireport niya ang ginawang pagbanta ni Fontana, kaya nag-issue ng restraining order ang otoridad laban sa kanya. Pero hindi rin siya nakasuhan dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya. At sa huli, ay hindi pa rin nagkabalikan si Carol at Angelo. Noong September 2021, ay nakilala ni Carol ang aktor na si Salvatore Galdo na siyang naging kapareha niya sa maraming projects. Pero ang trabaho lang sana ay naging makatotohanan dahil nagkaroon sila ng romantic na relasyon. Pasikreto nilang ginawa ang madalas nilang pagkikita dahil sa takot na malaman ni Fontana at sa maaring gawin niya. Nag-antay lang ng tamang pagkakataon si Carol para sabihin sa kanya. Medyo maano rin yung babae, no? Attracted siya sa mga nakikilala niyang lalaki, tapos nakikipagrelasyon siya agad, no? So, mali, kung ano man yung nakita nating title, di ba? Parang siguro nakakarama na lang din siguro. Maling ginagawa. Dapat nagiging hindi siya marupok sa ganun. Niya ang lahat at tuluyan na siyang makipaghiwalay. Makalipas ang ilang buwan ay binigyan ni Salvatore si Carol ng engagement ring at hiningi ang kamay niya para maging asawa. Masaya itong tinanggap ni Carol at ipinagtapat niya na rin kay Fontana ang lahat. Noong nalaman naman ni Fontana ay naging kalmado lang ang kanyang sagot at sinabing willing siya na palayain si Carol. Pero marami pa daw silang mga nakalinyang projects na nabayaran na. Kaya sinabi niya, kapag natapos na ang lahat ng kanilang projects, ay tuluyan na niyang hahayaan si Carol. Noong simula ng taong 2022 ay biglang hindi na nagpapakita si Carol at tumigil na rin siya sa paggawa ng mga pelikula. Maging sa kanyang internet account ay hindi na rin siya nagbo-broadcast, hindi na rin siya nakikipag-communicate sa kanyang mga kasamahan at hindi na rin tumanggap pa ng mga offers. Pero paminsan ay nag-a-update pa rin siya ng photos sa kanyang social media account. Inisip na lang nila na marahil dahil gusto niya na ng tahimik na buhay bilang paghahanda sa pag-aasawa. Dahil alam nilang nagbabalak na rin talaga siyang umalis sa industriya. Pero maging ang kanyang fiancé at malalapit na kaibigan ay nagtaka na rin at nag-alala sa kanya dahil hindi rin sila sinasagot ni Carol sa tawag sa phone. Nagre-reply lang siya sa text pero hindi sumasagot sa tawag. At pag nagre-reply naman ay sinasabi niyang ayos lang siya. Nagdesisyon na umano siyang baguhin ang kanyang buhay at nais niya lang munang mapag-isa para makapag-isip-isip. Sumulat din siya sa kanyang fiancé na si Salvatore na injured siya at nagpositibo sa COVID-19 kaya naka-quarantine. Nakumbinsi naman si Salvatore, bagamat nag-alala sa lagay niya pero sa huli ay napanatag pa rin siya. Lumipas ang 1 hanggang magdalawang buwan pero hindi pa rin sila nagkikita, maging ang mga post niya sa social media ay nawala na rin. May iilan naman siyang reply sa mga post niya pero maiksi lang. Noong March 21, 2022 ay may taong napadaan sa gilid ng bangin na nasa tabi ng kalsada sa lugar ng Borno, probinsya ng Brescia, Italy. Ang lugar na ito ay kilala na may magandang view, pero nakapukaw ng pansin sa kanya ang mga malalaking itim na trash bags na itinapon sa gilid. Inisip niyang may nagtapon ng basura doon, kaya nilapitan niya ito para alisin ng hindi makasira sa ganda ng lugar. Nang bubuhatin na sana niya sa pag-aakalang magaan lang, ay nagtaka siya kung bakit mabigat. Nang bubuksan niya na sana ay nagulat siya ng husto sa nakitang daliri ng tao na bahagyang nakausli sa butas ng isa sa 4 na garbage bags. Natakot siya at agad-agad ay umalis sa lugar para tumawag ng pulis. Pagdating ng mga rumespondeng mga pulis kasama ng forensic experts, ay nabuksan nila ang 4 na trash bags na may laman ng mga pinutol na bahagi ng katawan ng tao. Sa bilang nila ay umabot ng 18 piraso ang mga pinutol. Napansin nila base sa itsura ng natagpuan na mahirap itong makilala dahil pati mukha ay makikitang sinunog ng bahagya. Pero sinabi ng mga forensic experts na isa itong babae at tansya nila ay namatay ng may 2 buwan na ang nakalilipas. Hindi pa nila ma-determine nung oras na yon kung ano ang ikinamatay ng biktima o kung paano ito pinatay.
Sinabi din nilang inilagay muna ito ng matagal sa refrigerator bago iniwan dun. Sa teorya nila ay isinakay ito sa kotse saka itinapon sa pag-asang mananatili lang sa loob ng plastics. Pero bahagya itong nabutas marahil nung ibinaba o ibinagsak sa lupa. Ang lugar na ito ay malayo at walang masyadong mga taong dumadaan. Makikita rin na sinadyang alisin ng suspek ang mga iba pang posibleng pagkakakilanlan ng biktima, kagaya ng kanyang tattoos na sinunog din gamit ang mainit na bagay at saka nilagyan ng asido. Gayunpaman, hindi naman totally nasira kaya kinunan nila ng larawan ang mga iba pang bahagi ng tattoo para ikumpara sa database nila, ngunit walang nai-record na nawawalang tao kagaya ng biktima. Paniwala ng mga pulis na ito ay hindi nakatira sa lugar nila at itinapon lamang. Hanggang nanawagan sila sa publiko para iparating kung sino man ang makakakilala sa tattoo o palatandaan ng biktima. Maraming kakilala ni Carol ang nag-text sa kanya dahil kahawig niya ang tattoo. Pero nag-reply ang number na gamit ni Carol at sinabing kahawig nga ng tattoo niya pero sa kabutihang palad ay okay lang daw siya. Maging ang isang kilalang journalist na si Andrea Tortelli ay pumasok na rin sa eksena at tumulong para makilala ang biktima. Nabalitaan niyang ang biktima ay posibleng si Carol Maltesi o Charlotte Angie kaya sinubukan niyang mag-message sa kanyang WhatsApp account. Nag-reply naman sa message niya pero nung tinawagan niya ay hindi sumagot. Kaya pinarating niya sa mga pulis ang impormasyon. Dahil sa tingin niya ang taong nagre-reply sa kanya ay hindi si Carol Maltesi, kundi posibleng ang salarin mismo. So, tama itong kutob dyan, no? Nangyayari naman talaga yan sa totoong buhay. At itong pinanonood natin, true story to, nangyari sa ibang bansa. Pero sa Pilipinas, marami ng ganyan. Napapanood natin sa mga TV. Crime na yun. Totoo yan, pagka sinaliksik ng investigador, napipinpoint din nila. Talagang walang bahong hindi na bubunyag talaga. Talagang masisiyasat talaga, malalaman talaga, mapag-isip. Kahit ito nga lang, tama yung ginawa niya itong lalaki na to, na iparating niya sa pulisya. Kasi bakit hindi sumasagot? Nagre-reply lang, di ba? Nakarating din ito sa kaalaman ng isang adult film actress at in-identify ang biktima base sa kanyang tattoo. Pumunta siya sa police station at ikinwento na ang kanyang kasamahan ay nawawala simula pa noong January 2022. Sinabi niyang ang biktima ay katrabaho niya na may alias na Charlotte Angie pero hindi niya kilala ang tunay na pangalan. Ang mahalagang impormasyon na to ay nagbigay daan sa mga pulis para matukoy ang pagkakakilanlan ng biktima na kalaunan ay nakumpirmang si Carol Maltesi nga. Nalaman din nila na engaged na siya kay Salvatore Galdo pero ipinagtaka nila kung bakit hindi niya inireport ang pagkawala niya. Labis niyang ikinalungkot at ikinagulat ang nalaman na balita. Ipinaliwanag niyang may komunikasyon siya kay Carol at bilang patunay ay ang kanyang mga sulat at usapan sa social media account. Wala siyang kaalam-alam na matagal na palang patay si Carol dahil ang paniwala niya ay nagpositibo lang siya sa COVID-19 at na-quarantine. Nung tanungin siya kung bakit hindi man lang siya nag-effort na bisitahin o padalhan ng mga kailangan si Carol ay sinabi niyang nakausap niya si David Fontana. Ayon kay Fontana ay siya na raw muna ang bahalang mag-alaga kay Carol. Dahil dito ay itinuring na rin siyang suspect at inaresto. Kahit hindi ka panipaniwala ang mga kwento niya, ay tiningnan pa rin ng mga pulis ang pangalawang suspect na si David Fontana. Pero hindi na sila nahirapang hanapin pa siya. Dahil noong nabalitaan ni Fontana sa news na natagpuan at nakilala na si Carol ay kusa na siyang pumunta sa police station. Ngunit ang pagpunta niya ay para mag-file ng missing person report. Inamin niyang kakilala nga niya si Carol pero sinabi niyang wala siyang kinalaman sa kanyang pagkawala. Nung naaresto si Salvatore ay na-realize ni Fontana na maaring mapunta sa kanya ang atensyon ng mga pulis. Dahil malalaman nila ang naging usapan nilang dalawa tungkol sa COVID-19 infection at yung pangako niyang aalagaan niya si Carol. Oo, yun yun. Siyempre, magsasalita yung isang lalaki. Kasi nakausap ko si ganito, sabi, ganyan. So, nasa isip niya na agad, no? Tama.
gigilty. Parang chain reaction yan. Talagang matutuntun pagdating sa investigasyon. Kinabahan na siya dahil sa mga huling impormasyon na nakuha. Naramdaman niyang palapit na sa kanya ang tinutumbok ng investigasyon. Kaya isinailalim na rin siya sa surveillance ng mga pulis, pati ang mga CCTVs ay ni-review. Batid nilang close siya kay Carol at hindi sila maniniwala sa sinabi niyang hindi na sila nagkikita. Hindi niya rin maipaliwanag ng husto kung bakit late na siya nag-file ng missing person report. Sa ginawang search sa bahay niya ay natagpuan ang iba pang garbage bags na kapareho ng pinaglagyan ng mga pinutol na bahagi ng katawan ng biktima. Nakakuha rin ng mga DNA evidence na nag-link kay Fontana dun sa mga natagpuan. Dahil sa pressure at hindi na ma-justify na mga reasons ay tuluyan ng umamin si Fontana. Sinabi niyang aksidente. Amin talaga siya doon, no? Kasi may mga ebidensya na eh, no? Pero dapat, sa bagay, pag nasa ganyan ka ng mga investiga, mahuhuli ka kasi mga psychology yung mga nag-i-investiga. Binabasa yung utak. Ang nangyari na humantong sa kamatayan ni Carol. Ayon sa kanya, ay binayaran sila ng isang kliyente para sa isang extreme content noong buwan ng January. Ang eksena na gusto ng nagbayad sa kanila ay kailangan nakatali ang mga kamay ni Carol, may tape ang bibig at tatakpan ng plastic ang mukha. Kaya noong January 11, 2022 ng gabi ay nag-shoot silang dalawa. Gusto rin umano makita ng client na nasasaktan si Carol, kaya ayon kay Fontana ay nagkasundo silang dalawa Kailan daw? Sabi dito. buwan ng January. Ang eksena na gusto ng nagbayad sa kanila ay kailangan nakatali ang mga kamay ni Carol, may tape ang bibig at tatakpan ng plastic ang mukha. Kaya noong January 11, 2022 ng gabi, So, January 11, 2022 ng gabi. So, kailan lang to? No? 2 years ago. 2.5. ay nag-shoot silang dalawa. Gusto rin umano makita ng client na nasasaktan si Carol, kaya ayon kay Fontana, ay nagkasundo silang dalawa na kunwari papaluin niya ng martilyo ang ulo ni Carol at mag-a-acting siya na nasasaktan. Pero ayon sa kanya ay hindi niya natantya kaya napalakas ang pagpalo. Pagtanggal niya umano ng plastic bag sa ulo ni Carol ay agaw buhay na siya. Pero kaysa tumawag ng ambulansya at tulungan si Carol ay tinuluyan na lang niyang gilitan ang leeg gamit. So, yun talaga yun. May plano na to na patayin. Kasi nga, bigla siyang iniwan sa ere. Eh, yung magkasintahan sila, na kumikita siya ng pera sa babae. Tapos biglang mawawala ang bahay, no? At yun. Ang kitchen knife na kanya namang itinapon sa basurahan pagtapos. Para sa kanya ay act of pity o dahil naawa daw siya na naghihirap na si Carol, kaya tinapos niya na lang ang paghihirap niya. Pagkatapos ng nangyari ay nagpanik na siya at hindi na alam ang gagawin kaya bumili siya ng malaking refrigerator gamit ang kanyang credit card. Inilagay niya sa bahay ni Carol ang ref dahil magkapit-bahay lamang sila sa Rescaldina. Bumili rin siya ng mga tools na kanyang ginamit na pamputol ng mga bahagi ng katawan ni Carol bago inilagay sa loob ng ref. Pero bago niya ipinasok, Grabe yan, no? Parang ang hirap ata gawin nyo kung bilang ordinaryong tao ka lang, no? May psychological, ano to eh, parang may psycho killer din ang utak. Tipin mo, chachap-chapin mong ganun. Eh, kada taga mo, mararamdaman mo kahit patay na yung tao. Parang, kaya yung mga nanonood dyan, no? Lalo na yung mga medyo bata-bata, kaya ng unang binasa natin, may parang parental yung guidance dyan, no? ay ginawa niya ang lahat para alisin ang pagkakakilanlan nito. Sinubukan niyang sunugin ang mukha at ang balat ni Carol, lalo na sa part na may tattoo. Sa loob ng 2 buwan ay nanatili sa ref ang katawan niya bago niya naisipan na i-dispose. Hanggang dumating ang buwan ng March ay nagdesisyon na siyang itapon na ang mga piraso ng katawan sa isang liblib na lugar dahil sa pag-asang dun na madedecompose at hindi na makikilala sakaling matagpuan man. Pero lumipas lang ang 2 araw ay nadiskubre agad at sa loob lamang ng isang Magaling talaga si Papa God, no? Talagang gagawa ng paraan
para magbayad ka kung sino man yung totoong may kasalanan. Gaya nga sa ito, 2 days lang may nakakita, tapos ngayon naimbestigahan. Mabilis maayos. No? So, magaling pa rin ang ating comment. Isang linggo ay na-identify siya at nahuli. Nalaman din ng mga investigador na ang client na nag-request ng extreme content na sinasabi ni Fontana ay walang iba kundi siya. Gumamit siya ng fake account para makipag-communicate kay Carol. Isang malinaw na patunay na walang plano si Fontana na pakawalan siya, taliwas sa unang sinabi niyang palalayain niya para magsama na sila ni Salvatore. Habang nasa kainitan sila ng eksena nila, ay nakuha niya rin ang password ng cellphone ni Carol. Kaya sa loob ng 2 buwan na hindi siya nakikita, ay patuloy siyang nakipag-communicate sa mga kapamilya niya at kaibigan para palabasin na buhay pa siya. Sinabi ni Fontana na makaraan ang ilang linggong hindi na nila nakikita si Carol, ay halos araw-araw nagriring ang kanyang phone dahil sa mga tumatawag, pero hindi niya sinasagot. Patuloy niya ring binayaran ng renta sa apartment ni Carol para hindi mahalata. Dahil sa mga natuklasan at pag-amin ay tuluyan na siyang inaresto at kinasuhan. Isinalang na rin si Fontana sa trial at dito ay nagpahayag siya ng pagsisisi. Sinabi niyang mahal niya si Carol at hindi sinasadya ang pagpatay. Sinabi niya rin na pinlano niyang tapusin na rin ang sarili niyang buhay matapos na hindi makayanan ang kanyang pagdadalamhati. Muling ipinunto ng kanyang depensa na aksidente lamang ang nangyari ngunit mariing pinatunayan ng prosekusyon na plano ang lahat ng kanyang pagpatay. Hindi rin sila naniwala na selos ang dahilan, kaya nagawa yon ni Fontana matapos sabihin ni Carol na magpapakasal na siya kay Salvatore. Dahil ang malinaw na dahilan o motibo niya ay pera. Sa takot niyang mawawalan siya ng kita sakaling mag-asawa na si Carol, kaya nagalit siya. Dahil sa mga ebidensya at testimonya na ipinresenta sa korte, noong June 2, 2023, ay napatunayang guilty si David Fontana sa kasong murder, suppression, and concealment of a corpse. Nahatulan siyang makulong ng 30 years at inutusan din siya ng korte na bayaran ng 200. Okay, last year lang pala to, no, na nahatulan. 30 years lang ang hatol sa kanya, no? So parang hindi ata tama yun, no? Tuloy na. €100,000 ang anak ni Carol para sa kanyang ina at €50,000 para sa ama ng anak niya. Pero naging kontrobersyal ang hatol at hindi ito matanggap ng pamilya dahil sa bigat ng ginawa at paraan ng pagpatay niya. Kaya sa pamamagitan ng prosecutor ay nag-file sila ng appeal sa korte. At nito lamang March 2024 ay kinatigan ng korte ang motion ng fiskal. Grabe, no? Tama lang yung talagang yung the way kung paano pinatay. Puro kung napatay lang accidentally, nandun na, wala na magagawa. O matatanggap ng family ng babae, no? Pero kung paano pinatay, yun yung matindi doon. Karumal-dumal doon. So, nakakakilabot doon. Sipin, chap-chapin yung parte ng katawan mo. Anak mo, yan. Mahirap yun. Habang nabubuhay yung nanay niya, talagang tatanim sa isip niya yun. Hindi na mawawala yung ginawa ng tao. Kaya tama lang na ginawa nila. Nagsampa uli or mapila para, ayun nga, kaya muling hinatulan ang 44 years old na si David Fontana ng parusang habambuhay na pagkakulong. Tama yun, habambuhay na pagkakulong, no? So, yun lang. Hanggang dito na lang po tayo, madlang netizen at mga boss idol at mga ka-OFW natin dyan na mga bagong bayani, no? Thanks for watching at sana makapag-subscribe po kayo at maraming salamat po. Palagi pong sinasabi ko ni Tio Paeng, no? Life is short, be happy, and world peace. Ingat po yung mga kababaihan po natin palagi sa sasamahan nilang tao.